Alright, so ang gagawin lang natin is, papakita ko muna sa inyo ang layout ng gagawin natin. So, magiging ganito siya. Tapos dito, to call para to call. Ay, turo nga. Mali yung ano ko. Tama yung una-una kong palang din. So, para siyang ganito guys. Tapos merong mga count dito. So, kaya naman tong gawin lang sa count if, mga ganyan. Or mag-pivot table ka lang. Or kung ano ka, meron kang beta version ng Insider ng Microsoft 365. Pwede mo din tong gawin using pivot by or group by. Pero wala pa kasi yung function na yon sa current na na build na ako, kasi hindi naman to beta yung version ko. So sa stable build nila wala pang pivot by at saka group by function. So kaya mo tong gawin using pivot, but hindi magiging dynamic columns kasi kapag pivot yung gagamitin mo. Pwede mo rin tong gamitin using countif, pero magdo-duplicate na yung yung countif cut every cell dito, magdo-duplicate na yung natin yan formula, kasi hindi naman to automatic na mawawala yung So, ang gagawin natin guys is gagawa tayo ng slicer para dito sa natin sa store. Ganyan siya, store. At slicer din dito para sa taas, para kung for example gusto lang natin i-display yung hired tsaka declined, hindi mawawala to automatic using sa slicer. So, yun yung dynamic column na ibig kong sabihin. Yun din naman yung dynamic column sa Power BI. So, ayan. So, using filter functions at slicers yung gagamitin natin para maging dynamic yung mga columns. And, gagawin natin yung formula dito para ma-replicate natin to. Parang ganito yan eh. Count ifs. Ito, store. Tapos, store natin. Tapos, ilock lang natin yung column. Tapos, dito naman sa count ifs natin dito sa applicant status is itong hired. Tapos, ilock lang natin yung row. Ganito yung mangyayari dyan guys sa mga numbers. Ayan. So, yan yung expected na output natin. Pero, gagawin lang natin siya using lambda function. So, sa isang cell lang yung formula niya. Unlike dito na may formula every cell. Tapos, pati yung natin, headers natin, tsaka yung stores natin is gagawin nating one formula lang. So, yun yung try natin i-achieve using reduce or make array function. So, medyo favorite ko na yung mga make array tsaka reduce na lambda function eh. So, ayun. So, hindi lang natin to i-remove para meron tayong parang reference kung ano yung gusto nating output. So, first natin gagawin is, syempre gagamit pa rin tayo ng let function para hindi na tayo paulit-ulit na itatype natin yung buong formula. Magre-refer na lang tayo using a variable. So, yun yung purpose talaga ni let, para mag-assign ka lang ng variable. So, that's let. Ganyan. And then, kukunin muna natin yung unique nitong store. So, ang sasabihin lang natin dito is store. Ipapaano ko rin ata dito sa taas para merong dalawang Pwede nyo tingnan dito sa taas, pwede nyo rin tingnan dito sa baba. Tapos, i-move ko na lang to. Ayan. Okay, so, meron tayong unique ng, let pa pala, let. Sorry. Let, tapos, alt-enter ko lang para nasa second line tayo. So, tatawagin ko lang siyang store. Store is going to be our list of stores na unique nito. So, ayan. So, pag sinabi natin dito store, ayan. So, yan yung mga unique stores natin. So, store na lang yung tawag ko dyan instead of unique data store. So, masyadong mataas eh. So, ang gagawin lang natin dito is tama naman, naka by row. So, okay na yan, hindi na natin kailangan i-transpose. However, itong sa applicant status, yun yung kailangan natin i-transpose. So, display din natin muna dito yung yung applicant status. So, unique ng applicant status. Ayan. So, ito yung mga applicant status na available sa atin. And then, ito is, gagawa muna tayo ng, tawag nito, parang index niya kung sino yung mas una sa process. So,
copy ko lang to, tapos i-paste ko lang dito sa gilid. Sabihin natin si hired is yun yung pinaka-last sa sorting natin, sa sorting. So, sabihin natin si canceled application is going to be sabihin muna natin siyang number 2 kasi number 1 is total applicants yan total applicants. Pero 1 muna, sabihin muna natin 1 for now para mas madaling intindihin. 1, tapos si declined offer is going to be number 4 na to siya kasi parang ganito siya ang index niya. So, parang sorting lang to guys para meron tayong guide kung sino yung mas una sa process. Ayan, so sabihin natin interview muna bago mag-exam. Ayan, tapos nasa huli yung hired. So, ito na yung process natin. So, ito yung first sa process, second sa process, third, fourth. Kasi yung declined offer is maha-hire na sana siya pero dinecline niya lang yung offer niya. Parang ganun. Pero nakatake na siya ng mga assessments, yung mga exam. Hindi lang niya tinuloy yung hindi niya lang inaccept yung offer. So, yun. So, number 5 pala tong hired. Ayan. So, yan yung sorting natin mamaya. Pero meron tayong reference. So, ayan. Ilalagay ko muna yan dito sa baba. Kasi mamaya naman yan gagamitin. And then, eto, since gusto nating maging ganito siya, maging pahaba, is lagyan lang natin siya ng 2 row para maging, or transpose, pwede nyo yung transpose din gamitin nyo. Ayan, so 2 row, automatic na siya paba. So, kakopy ko lang tong formula na to. So, pinakita ko lang sa inyo anong nangyayari sa before ko ilagay sa isang formula natin. So, ito, maglalagay ako dito ng status, tatawagin natin siyang status. Then, i-paste ko lang yung formula na ginawa natin, then kama ako dito. Tapos, sasabihin ko status para matingnan ko kung tama ba yung lumabas. Okay, mag-error yan kasi may dito value pero dinelete ko na kaya lumabas na yung value. Okay, so meron na tayong store which is ito. Pag ito yung nilabas natin sa let function. Kapag status naman, meron na din tayong status. So, goods na yung headers natin. Meron na tayong headers na pwedeng i-refer later. So, however, kung gusto nating i-sort to ng tama is gagamitin lang natin tong mga index values dito sa sort by natin. So, why not do it right away? So, dito sa 2 row natin, before natin siya i-2 row, sabihin muna natin sort by. Ayan, sort by. Tapos, ayan, sort by natin yung first natin na array is yung unique natin na yung lahat ng mga status natin. I-sort natin sila gamit yung mga numbers dito. So, sort by ito. Yan. And then, sort order is going to be ascending. Okay na yan. Pwede natin to i-close. Tapos, lagyan pa natin ng parenthesis dito. Tayo natin. Okay, so, teka. Bakit hindi siya nag-sort? To row, sort by. Bakit hindi siya nag-sort sa natin? Gusto nating mangyari. By array, sort by ascending. Ay, negative 1 pala. Ay, ayun pala. Ano ba yung negative 1? Teka, parang mali. Sort by array natin, tapos sort by array. Ito. Tama naman to. Sort order is ascending. Tama din, ascending. So, 1. Ilagay muna natin siguro sa before natin siya tama naman to kasi so unique. Bakit number 1 yung dito? Hired. Kaya lang guys check ko lang, check. Hired. Kaya lang guys bakit hindi siya tawag dyan? Sumusunod sa gusto nating mangyari. Tama naman yung sort by na ganun. Try ko muna ganito. Tapos, lagyan ko ng sort by dito. Yung hindi siya nasa loob ng let function. Tingnan ko lang anong mangyayari. Sort by 1 ascending. Bakit hindi siya sumusunod sa mga pangyayari natin?
Ay, gagi. Ano pala, mali ako doon, mali ako doon. Ano pala, inarrange ko kasi to. Dapat pala ito. Ayan. Ito. Good evening, late po ako. Kakastart lang natin, Matthew. Good evening. Ito pala, tapos lalagyan natin ng numbers. Ayan, ito yan. Si Decline. Mali pala yung nasa ano ko. Ayan. Inarrange pala natin kasi pinakita ko sa inyo na yung yung sequence ng process natin. So, cancel application is 1. So, ayan yung ano natin. Ayan. So, tanggalin lang natin to. And then, yung ano natin dito sa array natin is ito. Ayan. Ayan. Parang ano pa tayo doon May mga palpak moments pa tayo doon So, ito ano ko na lang to, i-wrap text. Wrap text natin tong column na to para makita natin yung status talaga. And then, okay, so meron na tayong status na sequence. So, ito yung gusto nating mangyari. Nandito lang yung ano natin, yung index natin. And then, now we will mag-ano tayo dito, maglalagay tayo ng kakapin ko lang to, tapos i-rearrange ko lang siya, iso-sort ko lang siya. Ayan. Sort ko lang siya para gagawin natin siyang reference later para hindi mag-mix yung ano natin, yung pag-hide natin ng column kasi nakadepende din yan minsan sa sa lalagay mo mamaya sa formula natin kung sino yung number na una, yun yung nasa unahan din na column. So, ang gagawin lang natin is hindi magre-resequence yung ano natin, yung mga columns natin. So, if for example, tatanggalin natin i-hide natin to yung dalawa, ganito pa rin yung sequence. Una pa rin yung canceled application, tapos next yung yung mga succeeding steps. Hindi siya magiging ganito. Ganito yung sequence. Magiging baliktad, si declined offer, tapos nandito sa next si canceled application kasi magiging yung natin, yung report natin magiging pangit, tapos hindi na maintindihan kasi iba-iba na yung sequence ng statuses natin. So, okay, so next is dito na natin ipapopulate na natin yung data natin na ito. So, ang mangyayari diyan is gagamitin natin yung reduce function. So, itong gagawin natin ngayon is medyo advanced na to. So, ito namang sa ginawa natin una, yun yung pang beginner tsaka intermediate. Pwede tong gawin nyo ito. Pero medyo sobrang manual kasi ito kasi i-reference natin to ulit mamaya para para mapagana yung column, dynamic column natin. Unlike sa dito sa gagawin natin, isang formula na lang. Okay, next is, gusto na natin i-populate itong mga numbers. So, ang gagawin natin is, gagamit tayo ng, tatawagin ko lang siyang result. Ayan, result is yung mga numbers mismo, yung mga values. Hindi kasama yung mga header tsaka tsaka itong statuses natin at tsaka yung stores natin. So result is yung ito lang, mga numbers lang nasa screen. So ang gagamitin natin dito na function is reduce. So lagay tayo dito ng reduce. Ayan. So initial value natin is going to be sa reduce function natin, teka lang lagay ko muna dito try natin, initial value natin is going to be store natin. So ilalagay ko as initial value yung store. So array na mismo yung yung initial value. Tignan natin mamaya o anong mukha nito kapag dinisplay ko yung yung initial value. So ito is reduce, initial value is store, and then ang array natin is going to be status. Status yung array natin. A function is going to be lambda. Yan. Zoom in ko lang konti. Lambda. Tapos lagay ko dito ng accumulator na parameter. Tsaka itong parameter is lang to, nakadepende na yan sir. Pwede lang letter A tsaka letter B. Pero para mas madaling basahin natin is gagawin ko lang siyang accumulator tapos
val, para accumulator at saka value. Ayan. Parang ano lang, madali nating maintindihan. Kasi kung ako lang A tsaka V lang yung ilalagay ko dyan. Pero para sa para sa ating lahat, ayan, accumulator tsaka value. Tapos i-display ko muna si si accumulator. Ayan, i-display ko muna yung accumulator sa lambda function natin. Oops, tatawagin ko dito si result. Ayan, so since nilagay ko sa initial value si store, ang first na value na accumulator natin is going to be, or ang last pala na value ng accumulator natin is going to be yung store lang din kasi wala naman tayong ginawa sa ating reduce function. Kapag val naman ang nilagay ko dito is yung nasa huli lang na nasa huli lang na ang tawag diyan na value na in our case yung nasa huli na status kasi si value siya yung status. So, yung i-display lang nito ni reduce is yung nasa huli lang unless maglalagay tayo ng mga vstack tsaka hstack mamaya. So, si hard lang dapat yung lalabas dito natin. Ayan, tama nga, si hard lang yung lalabas kasi siya yung nasa huli. I-rearrange ko lang to muna kasi nakaano to. Tanggalin ko na lang yung formula nito kasi ito yung mga may count if natin. I-rearrange ko lang to para tama yung sequence natin. Ayan. Tapos, ito si failed. Ito naman is hindi kasi natin to pwede insert cut cells kasi may mga data tayo sa baba din. Ayan. Ilipat ko lang siya. Ayan. Yan yung sequence na gusto natin mangyari. So, ang nangyari dito sa reduce kasi si value lang yung nilabas natin dito. Ang gagawin kasi ni reduce is yung final result lang yung ilalabas niya. So, ang ginawa dito tawag dyan ni reduce is yung last lang na result dito sa status natin. So, ito yung mga status natin. So, si hard is nasa last, kaya hard lang din yung lumabas dito. Kapag nilagyan mo to ng, kasi yung si accumulator natin is going to be, isa lang din yung value ni accumulator, pero nasa loob na ng accumulator natin yung buong array ng store, yung buong listahan ng store, kaya tatlo yung nilabas niya na talaga na value, yung lahat ng store. Pero kapag hindi kasi store tong natin, kapag for example blank lang to, si accumulator wala lang din siyang ilalabas unless kung maglalagay tayo dito ng vstack accumulator tsaka value. Ayan. So sa value guys is ang nilalabas lang ni reduce na value is yung dito lang siya sa kay accumulator talaga kumukuha ng value na i-display. Pero kapag may ginamit mo si value ginamit mo si value sa formula mo, ilalagay ni value yung mga value niya kay accumulator for each step. Ganun yung mga mangyayari. So, ito is kulang ng ayan. Bakit error to? Accumulator value val pala to. Bakit V lang? V lang yung nilagay ko. Ayan. So, ang nangyari dyan, guys, tingnan nyo, pag click ko dito, nandito sa simula yung yung blank, yung simula ng ating formula or data. Kasi, itong first is ito siya, si blank siya. Si accumulator yan ang nag-display dyan sa lahat, guys. Si accumulator to lahat. So, ang ginawa natin, si value natin, in our case, is ganito. Ayan. So, first niya nakuha dito sa formula natin na vstack is yung accumulator is blank pa siya nung una. Tapos, nung nagka-value na, inilagay niya na kay accumulator, nilipat niya dito, tapos, ito, nilagay niya kay accumulator, ito, nilagay niya kay accumulator. Ayan. Ayan. So, lahat ng naka-display dito, guys, is si accumulator yan. Pero, may value na siya kasi every step, nilagay niya yung value natin. Ayan. Yan yung mga nangyayari dyan. Ayan. Kaya may blank yan dyan sa taas kasi blank siya una eh. Yan. Initial value niya is blank. Pero in our case kasi yung value natin dito sa initial is going to be store. So ayan, merong store tsaka merong ang tawag dyan, mga pares over mga status natin. Pero ayaw natin ganyan yung mangyari muna kasi accumulator lang siya muna. Ayan. So hindi natin kailangan ng i-vstack yan. Ayan. So itong si accumulator, since meron tayo nito, pwede na natin itong i-traverse one by one para ma-check natin yung sa count ifs natin. Ang first natin na count ifs is yung store, di ba? Ayan.
So, gagamit pa rin tayo ng COUNTIF sa loob ng reduce function. So, first natin na kukunin is yung store. Tapos, si K2 natin is going to be yung value na ni yung value na ng dito ng reduce natin dito. So, kaya teka lang ha. Ayan, so ang gagawin lang natin is mag-i-h-stack tayo dito kasi si ito is going to be paganyan tayo paganyan ang data natin. So una-una i-release niya yung value nito, tapos pupunta na naman siya sa next. So i-combine niya lang next sa next columns yung mga value. So mag-i-h-stack tayo para ma-horizontal stack natin kasi pag paisa-isang column lang yung release ng natin reduce function every time mag-iterate yung reduce function natin. So every time mag-reiterate sa first niya na iteration ito na column, pangalawang column, ayan. So i-check na din yung mga headers natin mamaya. So first natin na gagawin is wala mo nang check sa headers kasi yung gagawin muna natin is yung sa ito mismo yung buo lang nito. I-display lang natin yung counts nito. So, okay, so ang gagawin natin is mag-h-stack tayo dito. Lagay tayo ng h-stack. Zoom in lang natin. Ayan. Tapos lalagay nito dito si accumulator muna kasi siya yung first sa h-stack natin. Yung list muna natin, yung first dito bago yung mga numbers. So sa mga numbers kasi guys, yung mangyayari guys is per lang kung naka-zoom ba to. Per every step ni tawag dyan ni reduce is per cell lang yan. Tine-check niya dito yung value nitong natin, yung paisa-isa nitong tawag dito. Store natin one by one per cell, and then after ng iteration niya sa buong cell, lilipat tayo sa next one using yung h-stack. So mag-v-stack tayo sa loob ng h-stack. Ayan. So ang mangyayari dyan, so maglalagay siya ng number dito. Ito yung nasa loob ng v-stack natin. So v-stack ito, ang nangyari sa v-stack. Tapos sa loob sa labas ng v-stack, mag-h-stack tayo. Para sa h-stack, ito yung parang basket ng h-stack, ito yung buong h-stack. Ayan. Tapos ito yung v-stack. Ayan, yan yung mga mangyayari diyan. Ayan yung mga diyan. Ang mangyayari sa formula natin. So every time matapos yung v-stack niya, magne-next column naman siya gamit yung h-stack. So every time matapos yung iteration ng v-stack, pupunta siya sa h-stack para next column. Okay? So, tatanggalin ko yung natin dito. Nilagay natin dito. So, h-stack muna tayo. H-stack. Medyo magulo to guys. Medyo magulo. Tapos, eto v-stack. So, hindi natin nilagay sa loob ng v-stack si accumulator kasi siya naka-display na siya dito ng buo Hindi natin siya kailangan guluhin. So, okay na siya dyan sa left side. Siya yung leftmost. So, yung v-stack natin, yung mga values na lang yung ilalagay natin sa v-stack. Teka, baka may mga comments tayo dyan. Wala namang comments, okay. Medyo mahirap to explain yung mga v-stack, ganyan guys. Kasi medyo itong mga reduce, v-stack. Nasa loob ng reduce, may v-stack, may h-stack. Medyo mahirap to explain kapag hindi ka sanay gumamit muna ng h-stack or v-stack and then reduce individually. Mas mahirap siya kapag naka-combine kasi medyo complex na So kapag tinry mo lang gumamit muna ng h-stack, ayan, maintindihan mo kung ano yung function ng h-stack, gamit ka ng v-stack, paisa-isa lang muna before ka nested formula katulad nito. So yun lang yung suggestion ko pa sa gustong mag-aral ng tawag dyan. Ganito. So ulit na pindot ko yung escape. H-stack, tapos accumulator, tapos v-stack tayo dito. Tapos dito na tayo magka-count ifs kasi i-count natin yung every time mag-iterate siya sa ating store. So ang gagawin lang natin dito is count ifs.
Ang mangyayari pala dito guys, ang mangyayari pala dito since yung store natin is buong buong list na ng store natin, automatic na to siya magfa-function sa COUNTIF natin na i-display niya in sequence yung COUNTIFs natin. So, ang mangyayari dyan guys, parang ganito na siya. COUNTIFs, parang ganito na. Range natin dito ng store, tapos list na mismo. Hindi na pa ganito, pa isa-isa. Kasi kapag ganito, kailangan mo pang i-drag. Ganyan. Ayan, kailangan mo pang ganyanin. Ang gagawin natin is buo na mismo yung list. Ayan, pag ganyan na mismo, para automatic na siya. Isang formula lang para sa tatlong na kaagad. Ayan, tatlong value na kaagad. Hindi na kailangan natin i-copy-paste yung formula pababa. Ayan, so yan yung gagawin natin para automatic na yung iteration ng ating VStack. Tapos, paano na lang? Ayan. So, pag i-next natin to, magbe-base pa din tayo dito sa status eh. Pero, mamaya na tayo magbe-base ng status. Muna tayo? Sa store. Para mag-add lang tayo ng condition natin sa COUNTIFs later. Para sa status. HTAG. Pabalik-balik ako guys. Pinakita ko lang sa inyo paano anong mangyayari sa COUNTIFs kapag isang list mismo yung ni-refer mo versus yung by individual row. Yan. So, VStack. Ang mangyayari dito is VStack COUNTIFs tayo dito. And then, I think hindi na ata natin nga kailangan ng VStack dito eh. Kasi nag-iterate na siya kaagad sa sa COUNTIFs eh. At try natin walang VStack guys. Try ko lang VStack ha. Try ko walang VStack, COUNTIFs kaagad. Ayan. Parang kailangan natin, kasi hindi naman tayo one by one nag-check na, buong list naman yung i-display niya kaagad. So, pag na lang, kasi buong list na yung first na display niya eh. Sige, try natin. Store. So, ang store natin is going to be ito store. COUNTIFs. Kakount natin dito yung ginawa ko lang kanina, yung di-display ko kanina dito sa screen, yung buong list mismo. Try natin yan. Try natin muna to. Close natin to. Anong mangyayari? So, ayun. Ito, kinount niya lang buong buong list natin. Tapos, nag-stack siya ng 5 beses. Ayan, 5 beses. Kasi yung nasa loob ng status natin is 5 din yan. So, by status, 5 beses niya nilagay. Kasi 5 beses din yung status natin. 5 din yung ang count ng status natin. So, kaya 5 columns din yung nilagyan niya ng total number of counts nito. Kasi yung COUNTIFs natin is based lang dito sa list na to eh. Hindi pa natin sinali yung status natin. So, ang gagawin natin is hindi na kailangan natin ng VStack guys. Hindi na pala kailangan natin ng VStack kasi yung first na nasa isip ko is one by one natin i-iterate ito. Hindi pala, by list na pala to. So, okay na to. And then, next is, sa COUNTIFs natin, since kailangan natin din dito, katulad ng COUNTIFs natin dito, meron tayong second condition or criteria na applicant status and then yung applicant status range tapos yung applicant status natin mismo. So, ang mangyayari dyan guys, since yung nasa status natin is siya yung nasa array natin, i-iterate ni reduce yan one by one yung status natin. So, gikan. So, nagbisaya bigla eh. Galing dito kay cancellation, siya yung first na iteration, second si failed interview, and so on and so forth. So, ang mangyayari dyan guys, kapag nilagay ko dito na hindi na pala COUNTIFs ulit, data, tapos itong applicant status. So, para mo lang yung highlight guys, tinype ko lang instead of highlighting dito. Tapos, sa criteria 2 niya, instead of itatype mo yung canceled application, failed interview, ganyan, i-refer mo na lang si Val. Kasi si Val, siya yung nag-iterate per status natin. Kasi ang status natin is nasa array na parameter ng reduce function natin. So, sa array natin, one by one niya yan i-check. So, first iteration niya, sasabihin niya dyan is canceled application. Ganyan yung first iteration niya, parang na ganyan tayo. Tapos, second iteration niya is yung failed interview. Third iteration niya is yung failed skills assessment. So, instead of ganyan, kasi hindi naman to mag-change palagi yung formula natin, kasi isang formula lang naman to. So, kaya
ang silbi ni reduce function dito is may iterator siya per row ng array natin o per item ng array natin. So, yun si val. Ayan, yun dineclare natin dito sa value. So, try natin. So, ayun. So, as you can see, tama na yung ano natin dito, countifs. Ayan. Ayan. So, nilagay lang natin yung countifs natin na formula dito gamit yung mga parameters na nakalagay dito sa reduce function natin. So, instead of itong K2 to L1, automatic na siya dito. So, if you remember, meron tayo kaninang tawag dyan, status tsaka store. Hindi natin gagamitin to si status, guys, kasi as you can see, kulang yung data natin dito eh. Before mag-cancelled application dyan, meron dapat dyang total applicants. Ayan. Tapos, si total applicants is going to be countifs na lang nito. Ayan. Oops, sorry. Ayan. So, meron tayo dapat isang isang column na total applicants, which is hindi natin isasali mamaya sa natin. Hindi natin siya bakit merge yung pinindot ko? Hindi natin isasali yung total applicants na header natin sa ating slicer kasi dapat palagi siyang may total applicants na nakalagay mamaya sa report natin. Okay, so yung report natin is going to be like this. Tapos pwede din natin lagyan ng total sa baba. So sa total natin sa baba, ilalagay pa rin natin dito sa formula natin. Hindi tayo maglalagay ng formula sa ibang cell. Okay, gagawin nating one cell formula talaga to kasi ito yung ginawa ko sa sa current report na ginawa ko sa namin sa tawag dyan sa work ko. Actual work ko. So, magagamit nyo talaga to sa actual work nyo. Pero, yung ginamit ko doon sa actual work ko is make array instead of reduce. So, today ko lang ginamit itong reduce. So, hindi din ako sure kung makuha natin. Pero, nakuha naman natin. So, medyo, ako doon. Medyo, parang, medyo relieved ako doon. Kasi, nakuha natin yung formula. Ayan. So, ito guys, instead of i-display natin dito gamit si reduce, tatanggalin natin yan siya kasi yung gusto natin sa reduce is yung ito lang na value, yung value lang mismo. Magse-separate natin tong natin, yung status tsaka So, the-drop natin. So, after sa reduce, ipapasok natin sa loob ng drop function para matanggal yung isang isang column natin dito, first column. So, sa drop natin na function, nasa loob si reduce function as array. Tapos, nandito sa huli, ayan, sa labas ng reduce function, maglalagay tayo ng comma. Tapos, number of rows, ilan bang rows na tatanggalin natin? Wala tayong tatanggalin ng number of rows, so, blank lang. Tapos, dito sa columns, tatanggal tayo ng isang column, yung first column natin. So, ang itatype ko is number 1. Ayan. Ayan. So, para value na lang yung nasa loob ng result na variable natin. So, ang gagawin lang natin dito is stack na lang tayo. Okay, but before that, kukuha muna tayo ng total applicants natin. So, si total applicants, total app, ayan, total app. Ayan na lang, total applicants, tawagin na lang siya total applicants, even though medyo mahaba yung So, magka-countifs na lang tayo dito. Yung criteria natin is itong store, and then, ang criteria number 1 natin is going to be yung store natin na variable na ginawa natin. So, ito yung maganda guys kapag gumamit ka ng let. Kasi instead of itatype mo pa to, automatic na siya, ito na lang, yung store na lang na name yung mo. Variable name na lang yung gagamitin mo. Yan. So, tingnan muna natin si total applicants. So, ayun na nga, kay total applicants, per na to. So, i-stack na lang natin to. Tapos sa taas naman natin is going to be ang natin tawag dyan, header natin. So, h-stack muna natin tong natin nasa baba. Para tingnan muna natin kung anong resulta. H-stack total si store. So si store ang first column, second is total applicants. So total applicants yung pangalawa, and then yung the rest is going to be the result sa h-stack natin. Ayan. So meron na tayo ditong store, total applicants, at tapos ito yung mga result natin. So as you can see, header na lang yung kulang natin sa ating desired output.
So, ang header natin is meron naman tayo ditong status. However, wala tayong store tsaka total applicants na header. So, pwede naman natin yung manually na lagyan. So, header natin, header is going to be h-stack ng ito, manual na lang to, store. Tapos, ito is total applicants. Tapos, next is going to be yung status natin kasi ito na yung, so, ito muna, sa h-stack natin store. Okay, store yung nilagay ko. Tapos, total applicants. Ayan, total applicants yung nilagay ko kasi wala yan, hindi yan kasali sa status eh. Manual natin itong nilagay eh. Itong the rest is status. So, status yung nilagay natin sa third na h-stack natin. Ayan. Tapos, i-v-stack na lang natin to sila. Tatawagin ko na lang tong report. Ayan, report. Teka. Tama nga. Report. So, ilalagay ko sa v-stack tong dalawa. First is yung ano natin, header. Second is yung store applicants and result natin. Tapos, si report is, ayan. Yan na yung i-release natin. So, as you can see, same na ng sequence, same na din ng forma. Yung ano natin. Capital pala to dapat yung ano natin, total applicants. Ayan. May nag-comment, teka lang ha, may nag-comment, babasahin ko muna. Boss, project suggestion po for beginners. Ito lang for beginners, yung ano lang, mga ganito lang na report, mga report lang na meron naman ako mga mga live din na mga pang beginner. Pero kapag gusto mo ng mga beginner na na option, is itong ginawa ko sa first part, yung count ifs lang, ayan, mga count ifs. Gagawa ka lang ng report based on data na nandito sa mo. Tawag dyan, sa master list mo. Ayan, magpapopulate ka ng report gamit yung mga simple lang na formula, buy sell. Kasi ito is medyo complex to. So, ito lang, mga buy sell na formula, mga count if, sum ifs, mga ganyan. Gamit ka ng mga ganyan para sa mga beginner to intermediate na Kasi nung din yung mga report ko noon, mga count ifs lang din na per cell, sum ifs. Kasi bago ko lang din nalaman tong mga mga lambda functions. So, ayun lang, yung mga pang beginner itong sequence nito, ayan, mga count ifs lang to eh. Yan yung aralin mo. Tapos after kang gumawa nito, maybe gumawa ka ng mga funnel charts out of these numbers, or gumawa ka ng mga kung anong mga charts dyan na ma-execute mo itong mga or magamit mo itong mga numbers na to. Gagawa ka din ng mga mga percentages, yung conversion niya per step, yung yield niya per step, at yung total yield from applicant to hired, ilan yung conversion rate. Tapos gagawin mo yan sa lahat, sa total, at saka per store. Mga ganyan. So, lang, yung mga simple formula lang, pwede mo na yung i-apply sa mo para sa mga beginner projects. Gumawa ka lang ng report na gamit yung mga simple formulas. Ayan. Next is ano pa bang next natin? Ay, yung dynamic column pala. So, na natin na naka-output na tayo ng data natin. So, pwede na to. Tawag dyan. Goods na. So, next natin is yung dynamic column, which is yung gagawin natin automatic mag-hide yung mga columns. Mawawala yung mga columns based on filter. Ayan. So, ito siya. Isipin natin guys, itong mga columns natin is ito yung number 1, ito si number 2. Ayan, lalagyan ko lang ng number para mas madaling maintindihan na. So, ito yung mga index ng columns natin. Ayan, so itong first natin na column is going to be number 1, index 1, index 2, 3, 4, and so on, so forth. So, yun yung gagamitin natin mga indexes sa ating next na function, which is choose calls. Okay, choose calls yung gagamitin natin ng function para magamit natin yung tawag dyan, dynamic columns na sinasabi ko kanina pa na hindi pa natin ginagawa. Okay, so ito guys, itong tawag nito, itong ginawa ko kanina na
na list lang natin is ito yung mga ano natin, di ba? Indexes natin. Ito yung number 1. Ay, ito yung ano first sa status natin na index. So, instead of ito yung number 1, gagamitin na natin siyang number 3. So, ito 3 to siya, 4, 5, 6, 7. So, magiging ganyan yung ano dyan guys, yung index numbering niya guys. And then, or pwede din natin sa formula mismo, lalagyan lang natin ng plus 2. Pwede din yun, pero pwede din ganito na lang din para mas mabilis. Pwede din naman to gawin lang natin plus 2 ganyan, no? Sabihin natin ito ay status table. Tapos ito yung index niya. Gagawin natin siyang table para magawa natin ng slicer. So dito tayo magbe-base ng slicers natin guys. Sa table na to, or pwede din pivot table yung gamitin mo dito, pero table lang yung gagamitin natin dito in this exercise. Okay? Instead of pivot table, para kasi kapag ano lang ganito lang, hindi ka kasi makagawa ng slicer. Ayan, hindi ka makagawa ng slicer. Kapag table, makagawa kasi ng slicer, so kaya gagamit tayo ng table. And then yung index natin is ito yung gagamitin natin. Pwede naman tong ganito guys, oh, match ito, tapos i-look up array mo is sa status lang din, tapos maglalagay tayo dito ng match is exact match, tapos plus 2 kasi meron tayong 2 na index dito. Pwede din ganyan. Ayan, automatic na din siya mag-adjust sa ano natin, index number. Pero pwede na ano na lang natin tawag diyan. Wag natin i-formula. Ano na lang natin diyan. Hard code na lang diyan sa cell natin. And then the next one guys is meron tayo ditong index number na. Pwede na natin tong gamitin sa choose calls natin. Okay? Pero may mga problema dyan guys kapag kulang pa tong ano natin, ano natin sa table natin. Meron tayong i-add na isa pang column dyan. So, sa choose calls natin, ang array natin is going to be our report. Yan yung final output natin eh. Report. Tapos, ang column number natin is ilalagay na natin si 1 tsaka 2 kasi gusto natin i-display palagi yung number index 1 natin or column 1 tsaka column 2. Gusto natin i-display yan palagi. Hindi yan natin isasali sa ating filter. And then the next is going to be yung lista ditong sa index. Itong lahat ng ano nito, lahat ng value dito. So ang gagawin natin diyan is highlight lang natin to. Ayan. Papangalanan pala natin yung table natin. I-copy ko muna to guys. Teka lang. So, pangalanan muna natin yung table natin as status. Status T para table. Ayan. Kasi meron tayong status din dito eh. Baka maano kayo. Maguluhan. So, yung _i_t yun yung ano natin, my table. So, meron tayo ditong choose calls, tapos ito is status. Highlight ko na lang to. Ayan, status t index. Close natin to. Ayan. So, kapag ganito guys, ang mangyayari dyan, kahit may filter tayo dito, natin ang filter. Ayan, kahit i-filter natin to, lalabas pa rin yung yung mga columns natin dito na ginawa. Ang mangyayari dapat is hindi dapat yan lalabas kasi ito na dapat yung mga columns lang na lalabas, yung mga mga naka-show. So ang mangyayari diyan is gagamit tayo ng isa pang helper column dito. So gagamitin natin dito is check natin is if visible siya or hindi. So visible, tatawagin ko tong visible. Ayan. So si visible guys is mag-output siya ng 0 or 1. So 0 kapag naka-filter, kapag naka-show siya is 1. Ganyan, pero alangan naman i-hard code mo to. Ay ita-type mo lang to na 0 or 1. So pangit naman pag ganun kasi hindi naman siya magiging dynamic kapag gumamit ka ng filter. Kasi palagi siyang magiging 0 at saka 1 dun sa ano. So ang mangyayari dyan is parang ganito yan siya. Ilalagay ko lang dito si equals ko lang to. Ayan, tapos tanggalin ko lang to.
Equals ko din to, visible. Para makita natin kung ano yung nangyayari dyan kapag nag-filter tayo or hindi. So, kapag nilagay natin dyan as 1, 1, 1. So, kapag nag-filter tayo, 1 pa rin yung mga, mga value nitong visible na column kahit si declined offer na yung nakashow lang. So, ang gagawin natin dyan guys, kapag naka-filter siya, kapag hindi siya lumabas dito sa natin, sa status natin kasi finilter natin is magiging 0 siya automatic. Kapag naman lumabas siya, hindi siya naka-filter, kapag visible cell siya, 1 yung lalabas. So, ang gagawin natin dyan na function guys is, ang gagamitin natin ng function is aggregate. Ito yung kuya ni, ito yung updated na subtotal. So, aggregate. Tapos, yung gagamitin natin dito na function number is yung 3 kasi siya yung count A. Siya yung ika-count niya kapag nag-visible yung cell or hindi. Ayan. So, or kapag may value yung cell or hindi. Kapag gumamit ka kasi na aggregate, makaka-check tayo dito kung ika-count niya ba, i-include niya ba yung mga hidden cell or hindi. Okay? So, kasi kapag ganito lang, count A, kinount A mo lang to, automatic magwawan yan kahit naka-filter pa yan. Ayan, kawan pa rin. So, ang aggregate is kaya niyang i-exclude yung mga exclude yung mga tawag diyan, mga hidden cells or mga error. Depende na yan sa anong pipiliin niyo. So, sa aggregate natin, gagamit tayo ng count A which is number 3. Ayan. So, sa next na parameter which is option. So, sa option is hindi nag-display yung IntelliSense. Ayan. Magpipili tayo dito kung zoom in ko kasi. Ayan, pipili tayo dito kung ignored, nested subtotal, hidden. Ito yung gusto natin, yung hidden rows. Ayan, pwede lang din number 5, pero ito lang number 3 yung gagamitan natin. Pwede din natin number 1 kasi hidden din naman to eh. Ayan, yung mga subtotal, aggregate functions, hindi niya i-include. I-ignore niya lang. Pero ito, number 3 yung gagamitin natin in our case. Ayan. And then, 3. Tapos, sa array naman natin, instead of yung buong array yung i-reference natin, is yung cell lang mismo, yung kaakibat niya lang na cell, or kasalungat niya lang na cell, para ma-check natin if yung cell niya na yan mismo is naka-hide or hindi. Okay? So, i-close lang natin to. Tapos, ayan. So, tingnan natin yung value. Ito yung visible na visible. Tingnan natin kung i-filter natin si hide, kung magiging 0 ba tong the rest, aside from hired. So, as you can see, the rest is naging 0. Si hired na lang yung number 1. Kapag sinalag ko yung dalawa, yung canceled tsaka hired, si canceled tsaka si hired, siya yung 1, tsaka the rest is 0. So, ayan yung natin, gusto nating mangyari sa sa set natin na table na to para ito yung gagamitin natin. If visible siya or hindi, yun lang yung index na kukunin natin sa ating formula dito sa choose calls natin. So, maglalagay lang tayo dito ng, it's either ilagay natin dito kaagad sa sa formula natin dito sa choose calls, or gagawa tayo ng another variable. So, lalagay lang natin another variable. So, visible or visible headers. Ayan. Visible headers natin is gagamit lang tayo ng function na filter function. So, lalagay ko muna dito sa labas guys para makita nyo kung anong mangyari sa filter function. Kaya baka kasi natatakpan ng camera. Yan. So, i-filter lang natin yung array. Ito yung gusto nating malabas, ma-output. So, ito yung array na kukunin natin. And then, sa include natin is, i-include lang natin yung column dito na equals to 1. So, kapag 0, hindi niya i-include yan. So, sa filter natin, titingnan muna natin. So, ito yung mga index natin. Ayan. So, kapag nag-filter tayo ng hired, si 7 lang yung nirelease niya dito kasi si hired lang yung may yung tawag dyan, visible. Kapag naman, dalawa, canceled, ayan, tatlo din yung nirelease niya na value, apat din, which is, wala yung number 5 kasi si number 5 is siya si failed skills, yung index niya. Ayan. So, yan yung mangyayari. So, eto, kukunin na lang natin tong formula na to. And then, lalagay natin dito sa ating ginawang formula. So, lalagyan lang natin dito ng visible headers. Ayan. And then, pipaste natin si formula dito.
So, para just to make sure na i-recognize niya as ano talaga, number, lalagay ko lang ng, ng dalawang dash symbol or minus symbol para lang niyang i-multiply sa minultiply to 1. Parang ganun lang. And then, ayan. So, instead of itong status index yung nasa choose calls natin na visible headers na to. Ayan. So, as you can see, meron na tayo ditong status. Lagay muna natin tong formula na, tatanggalin ko lang tong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagay natin dito si status sa 5 yan, 5 na Hindi natin to i-display. Alam naman natin na status to. Ayan, so tingnan nyo guys, anong mangyayari guys sa sa mga column headers natin. Ay, sa din pala, sa tawag dyan, sa dito tayo sa gilid. Kasi ito, gusto natin i-sort ito, same sa sorting nitong na ng natin, headers natin. Ito, hindi nakasort nasa una yung hired. Hindi nakasort. So, ang gagawin lang natin dyan guys is, kukuha lang tayo ng list ng sort dito. Ito naman yung nakasort natin na list. Ito. Kunin natin. Gagawin ko lang array to text. Ito. Ayan, kukunin ko lang yung value niyan. Ayan. So, ito yung mga gusto natin. May symbol na comma. Separated by comma yung natin. Yung every headers natin. And then, pupunta tayo sa gagawa tayo ng custom list natin. Pupunta tayo sa options. Tapos, options. File pala, tapos option. Ang options, tapos options. Tapos, advance. Scroll down tayo. Makita nyo dyan sa general na tawag dyan, list. Merong edit custom list dito. Dito tayo maglalagay ng new list natin. So, entry lang tayo dito. I-paste lang natin yung list natin na ginawa para ito yung gagawin natin na mamaya. So, ayan. Tapos, okay lang natin. Okay. Ayan. So, ito is tawag dyan. Slicer settings. Natin, close lang natin to. Tapos, ay, bakit hindi niya ni-apply? Ayan. Lang pala, konting refresh lang ng mga buhay natin. Ko lang, ascending, tapos check, uncheck lang to para mag-apply yung ginawa natin na custom columns. Yan. Ayan. So, tingnan natin kung magpa-function ba yung natin guys. Naka-hide ata ang At teka, nag-bug yung ko guys, Excel. Wala nga, nag-bugs. Ayan. Nag-bug yung Excel ko. Ayan. So, pag natin ito, for example, gusto natin makita is total applicants tapos hired lang kaagad. Ayan. Automatic na din siya. Pero ito, instead of itong color filling natin na ito guys, gagawin natin instead of magkukulay siya kasi pangit naman kapag dito lang, hanggang dito lang yung columns natin, tapos may mga extended na mga kulay dito. Tatanggalin lang natin tong kulay na to. Tapos, lalagyan lang natin to ng conditional formatting. So, ang gagawin natin is, highlight lang natin yung header natin, yung maximum niya. Pwede din pa-extend dito. Tapos, new rule. Punta tayo dito sa use formula. Tapos, equal natin dito. I-click muna natin tong first na selection natin sa highlighted row natin. Ayan. So, if hindi siya blank, then, maglalagay tayo ng kulay. So, muna natin to, tatanggalin muna natin yung, yung, eto. Ayan. So, ang row, ilalak lang natin kasi sa first lang naman to na first, tawag dyan, row lang naman isang row lang naman. So, ilalak lang natin yan. And then, lagay tayo ng less than tsaka greater than symbol para sa if blank natin. Ayan. If not blank, yan. If not blank, pwede ka rin ding magsalagay dito ng not. Ganyan.
Tapos if equals blank mo, tapos may not, parang ganito. Ayan, pwede lang din yan. Pero sa akin, gagawin ko na lang, ano, ayan, less than, greater than, blank. Ayan. Tapos lalagay tayo dito ng, pipili tayo dito ng, ano, color, background color. Yun lang din. Violet. Violet yung gagamitin natin. Ito na dark na violet. Ayan, purple. Tapos white yung font color. Ayan, tapos bold. Okay. Okay. Ayan, so para pagka mag-extend tayo dito, automatic na din magkukulay. Extend. Ayan. Automatic din mawawala kapag siya lang yung selection. Ayan. Diba? Medyo dynamic na ang buhay natin. Tapos sa ano naman, sa border, same lang din sa border, gagawin natin. Highlight lang natin yung cell, border, new rule. Tapos ito, equals, itong first na cell na sa hin-highlight natin. Tapos tatanggalin lang natin yung ano, yung mga lock kasi gusto natin ma-apply siya sa lahat ng cells. So, hindi dapat nakalock yan. Hindi pala. Pwede pala. Pwede din ganito na lang. Pwede din i-lock natin depende sa ano, sa kung available yung mga columns dito sa gilid. Pero wala naman tayong filter dito sa store, so okay lang. To tapos equal is not equals blank. Ayan. Ito, lalagyan natin ng border na baby gray lang. Ayan, ito gray border. Ayan. Apply mo lang yung outline. Tapos, okay. Ayan. So, kapag, ayan, automatic na siya mag-a-adjust yung border niya rin. Tatanggalin ko nga yung ano, grid lines para makita nyo. Ayan. So, yung border niya, meron na din siyang border. Meron na din siyang color. So, sa report ko guys, is ito, nafi-filter ko din to. Tapos, may date. Pwede, sa date guys, kung gusto nyo mag-add lang ng date, for example, gusto nyo merong start date tsaka end date, maglalagay tayo dito ng, ano lang, ano ko muna to, ay pababa ko muna to. So, pag meron tayo itong start date and date. Ayan. Tapos, lagay tayo dito ng maybe April. Kasi April lang tong ano ko, data ko. Ayan. Yan. So, kung gusto nyong may date siya, lalagyan nyo lang ng ano, lalagyan nyo lang ng dito sa ano natin, sa countifs natin, ilalagyan nyo lang ng greater than or less than dito. Ayan. So, if date natin, yung date column natin dito, dito pala, is greater than or equal to, and ito. Ayan. Then, copy-paste ko lang kasi papalitan lang naman to ng less than or equal to, tapos 20. Ito instead of ano, ito na sa end date na yung itututok natin. Ayan. Tapos, tingnan natin yung ano, kung magbabago ba. Ay, si applicants pala, hindi pa pala natin to na-applyan kasi ibang ano to si applicants eh. Ito. Hindi siya kabilang sa formula natin na first formula. Copy ko lang to. Copy ko lang to. Lalagay ko lang dito sa total applicants natin na variable. Ayan, so pag nag-change tayo dito ng ano, date. So ano ko lang 4:30. Ayan. 4:1. Ayan, so medyo okay na. Medyo goods na goods. Ayan, no. Oh, di ba? Parang Power BI na dynamic ano columns Nag-change. Lalagyan natin ng ano guys. Dagdagan natin ng ano ng subtotal. Mahirap ata tong subtotal dapat naka ano siya. Meron naman tayong ano itong report total applicants store. Ito si report natin. Tingnan natin tong si report. Tingnan natin si final result. Gawin natin final result tong may dynamic natin na columns. Tingnan ko muna si report. So, si report natin is siya na yung data pero wala siyang dynamic column. Okay. Okay, gets. So, dito tayo talaga kukuha sa ano guys, sa combine na nito. Report 1, 2. Dito.
So, final result. So, final result tayo kukuha ng data. Total. Lagay ko ng total dito. Try ko lang to additional na get. Nakuha naman natin yung gusto nating mangyari. Dito sa final result. Ayan. Kapag si final result yung gagamitin natin, automatic na yan eh. Ayan. So, nakuha naman natin yung gusto nating mangyari. Mag-add lang ako ng total para additional challenge. Total. Ay, tawag dyan. Total. Tapos, i-refer ko si final result pero kukunin ko lang yung last, yung ano niya, yung sum nitong ano, sum nito. Ayan, kukunin ko yan. So, ang mangyayari dyan is, total natin is going to be, so, isasum ko yung by column. Magre-reduce ba ako dyan? Isasum ko yung by column niya. Pero yung first column is, hindi ko siya isasum. Yung first column, final result, i-drop ko yung first column. Naka-drop tong first column dapat. Kasi hindi naman siya kasali sa ano eh. Kasi yung first column niya is going to be total na word instead of number. So, i-drop ko lang yung first column. Tingnan ko muna kung anong output. So, dapat ito lang. Okay, so ito. And then, after nyan, ayan, after nyan, after ko i-drop, dapat isum ko itong every columns nito. Dapat nakasum. Ano ba yung gagamitin ko na function dito? Map. Pwede din by call ata, by column. Pero map yung gagamitin ko dito. Ano pala guys, yung mga by row tsaka by column, ano pala yan? Ayaw kong gumamit na ng by row tsaka by column. Kasi, ano siya, yung formula mo dito sa ano, sa desktop version ng Excel, okay lang siya. Pero pag tinignan mo sa web, yung last lang na output yung nire-release niya. So, parang hindi pa siya ata fully integrated sa web version. Yung may bug siya sa ano, sa web version yung by row tsaka by column or by call na formula. So medyo ano ko dyan, medyo di ko trip yun. So map ko na lang dito. Map, ang array natin is yung ito mismo, yung dinwrap natin yung 1, tapos yung maglalambda na tayo dito, tapos x. Teka. Yung ano pala natin, yung array pala natin is yung header lang na visible nito. Dapat. Tapos, kukunin. Mag-i-index na lang tayo. Sige. Meron akong naisip guys. So, i-drop ko lang yung, i-take ko lang yung first i-drop ko yung first column, tapos iti-take ko lang yung first column. So, ito lang yung mga headers lang yung gusto nating makuha. Pero meron nata tayong visible headers. Meron naman, kasi yung number lang to. Visible headers natin naguguluhan ako guys. Ganito na lang. Sige. Merong mas madali pa nito ata, pero ito lang una-unang lumabas sa isip ko is pwede ko namang i-reference itong visible headers, mag-i-index ako, pero pwede din naman tong drop na lang tapos take 1 para yung header lang yung makuha natin. Bakit ayaw niya? Walang kama. 1 row, para yung header lang yung kukunin niya. Tapos yung sa header, ito yung sa ito na yung header na gusto natin. So, ang gagawin ko na lang dito is kukunin ko yung mga value nitong nitong final result natin gamit yung header na to. So, para siyang mag-i-index tayo. Try ko nga mag-index ng, kukunin ko lang yung formula na to. Tapos,
Si final result yung ano natin dito. Para meron akong ano lang guys kukunin na gustong maintindihan sa buhay. Kunin ko lang to. So instead of final result, i-highlight ko lang tong data natin. Ayan. So yan yung gagamitin ko na mga columns na isa-sub to is ito total natin. Pero itong columns na to, gagamitin ko siya. Gagamit ako ng index dito sa ano. I-index ko tong buong ano, buong data natin gamit ang column number pag nag-match ito. Column number, walang rows, pero i-match ito dito sa lookup value natin is ito. Try ko muna to, manual lang tayo. Tapos i-look up ko dito sa ito. Match type equals 0. Ayun, tama nga. Ayan. Oy, sorry. Ano? Ayun, so pagkatapos ng index, pwede pala to xlookup eh. Pwede pala to xlookup, guys. Pero ito na lang index match, meron na tayong formula eh. I-change na lang natin yung mga variables dito. So pagkatapos niyan, isa-sum na lang natin. Para isang number na lang, yung total na lang niya. Tapos ilalagay natin dito sa baba. Yan. So, meron tayong total. So, instead of ito, copy ko lang tong formula na to. So, teka, ni-reference ko si dito niya sa dito. Tanggal si store dapat. Tanggal pala dapat si store dito. So, drop ko din tong store. Ay. 1 lang pala kasi si total na pala yun kaagad. Wala na palang kasama si store dito. Tinanggal ko lang pala si store. Tapos, eto na lang yung isa-sum ko. So, kukuha ako ng mga available na header dito, which is ito na si, ano natin, yung ulo dito. Tapos, ano tayo dito, total headers. Tawagin ko siyang total headers. Ito si total na final na tunay na total. So mag-i-index tayo dito gamit ang array natin is going to be ito dapat si final result pero walang final result pero walang teka, i-release ko muna si final result guys ha. Nalimutan ko yung ano niya, forma. Final result na walang walang column 1 tsaka walang column. Final result na guys, naguguluhan ako. So i-index match ko pwede naman atong by call to eh. Try ko nga mag by call or map. Feeling ko talaga pwede itong mag-map. Map ko nga. Map ko na nga. Try ko nga mag-map. Map. Array natin is si final result. Tapos, lambda ko is x. Tapos, array natin is yung header. Total header. Tapos, lambda x. So si x natin mag-iterate siya per header. So index ako dito, mag-index ako dito. Yung array natin is going to be final result. Tapos yung header natin, total headers natin is nag-drop tayo ng isang column. Tatanggalin ko muna tong drop natin na isang column ata. Hindi tayo magda-drop guys, magti-take lang tayo. Drop. Ano to? Final result. Ayan. Pinapahirapan ko talaga yung sarili ko, no? Tapos, match tayo dito. Magma-match tayo ng
X is going to match with total headers. Parang mali ata. May mali ata sa ano ko ah. Kasi siya naman si final. Si take siya naman ang row. Okay. Match type 0. Row number ba? Column number naman dapat eh. 0 lang yun dapat. Column number. Ay. Mali. Dito pala ako mag-add ng kama. Tama ba to? Mali. Mali. Teka. Ano ako guys? Naguguluhan ako guys. Total. Mali. Kasi dapat sa final header din ako naka-ano dito. Nirefer ko si final result. Final result ko dapat is hindi dapat yung kasama yung ano. Naka-drop to dapat dito. Si final result drop. Kasi si final result may total siya ano. May total drop to dapat naka-drop. 2 or 1 pala 1. Tapos drop 1 drop natin ng 1 para walang header match. Mali pa rin. Nahirapan ako guys. Teka, nahirapan ako sa logic ko. Sarili kong logic ata pinapahirapan ako Teka lang ha. Eto na naman siya, tama na yung logic natin. Si take drop 1, dito tayo naka-reference. Tapos ito, dito lang siya naka-reference. So technically, yung gusto lang natin mangyari is ito. Tapos walang kung walang drop to. Teka. Kasi ito siya. So din-drop natin tapos binay by column. By column. Try ko to ilagay sa by column ha. Para isang formula na lang. Tapos try natin i-copy paste. By column. So instead of ito, gawin ko tong X. Ayun na, by column. Tama naman by column. Pwede din to map eh. Ayan, map. So, ito yung formula na kailangan natin, guys. So, instead of ito, kailangan ko tong value na to ma-reference doon sa ano natin. So, instead of yan, kailangan ko makuha tong nasa loob na to. Ito is si result ito eh. Pero, gusto kong i-reference siya gamit yung final result natin. Si final result is, ito na siya, merong store. So, magda-drop tayo ng 1, tsaka drop din tayo ng 1 sa taas. So, gawin natin total result. Total this. Ayan. Equals final result na nakadrop yung 1 column tsaka 1 row. Drop ang 1, 1. Tapos, lagay ko dito si total this. Para yung mga numbers na lang yung lumabas. Ayan. So, tama. Tama, di ba? 3. Tapos 5. Tama. So, si total this siya yung kapalit nito. Ni index sa array. Tapos, itong si reference naman, si total array, itong nasa taas, is gonna be based on sa final result na header. Na nakadrop 1. Header. Total.
So, si final result siya na naka-drop 1 yung ano. Final result na naka-drop. Ay, naka-take lang. Drop 1 pero take. Drop natin yung column. 1. Tapos, take lang natin yung first row. Ayan. So, tingnan natin si total header. Dapat ito lang si total header. Galing kay total applicants lang siya. Ayan na. Total applicants until hired. So, ang mangyayari dyan, kakopy na lang natin tong formula na to. Tapos, i-replace na lang natin to. So, ito si total result. Map. Instead of K, ito magiging ano na lang siya. Teka, sino ba itong nireference ko si ano? Sino ba to si K? Ah, ito si header. Si header. Iba pala, tatlo pala yung kailangan ko. Si header. Si ito. Tapos ito. Iba pala to sa header nito. Tama. Ah, magkapareha lang. Teka lang. Pareha lang pala. Teka. Ang formula natin. Kapihin ko muna to. Nope. Ito is going to be total header. And then, ito is total header din. Si X, okay na yan si X. Ito is total this. Oops, kulang ng ano. Total result. Please. Kagi, ayaw niya. Total header. Pwede na atang hindi ako pwede atang hindi ako magde-delete ng mga mga result dito sa final result Kukunin ko lang yung header niya tapos i-reference ko na siya sa index ko. Hindi na ako magda-drop. Kasi pwede ko lang naman sabihin sa map ko na if ganito, if hindi siya number, wag mo munang i-calculate yan. Parang ganun. Sorry guys meron tayong mga mga gusto nating mangyari pero ayaw mangyari sa buhay. So si final result, siya yung natin, i-reference natin. Hindi na ako magti-take and drop. So tatanggalin ko na lang yung para siyang ganito. Ay, teka. Header lang pala, header. Para siyang ganito. So mag-NA siya, so sabihin ko na lang pag NA total ka. Ikaw si total. Yan. Sige. So, sakit ang ulo ko. Total. So, si total natin, meron tayong map function. And then, array natin is going to be, sa map function natin, meron tayong array na header. Yung mga header ni final result. So, dito kukunin ko muna ulit yung Control Z ko lang ata. Kasi meron tayong nagawa na total header naman Ayan. So, drop lang dito take lang pala dito. Wala nang drop. Para kasama na yung isa. Take one row. Ayan. Wala na to. Ayan, si total header. Tapos, nandyan pa ba kayo guys? Nagkaano tayo dito gagawa-gawa ng mga formula Total header. Tapos, napasubo tayo sa paggawa ng total guys. Isasum ko lang naman kung anong column siya pwede ko lang din ata gamitin tong si visible headers Tapos dito ako mag-base sa result. Pero wag na muna dyan. Total headers.
okay, meron akong total header, meron din akong final result. Ang gagawin ko na lang is ano tayo dito, map tayo dito. Map. Array natin is total headers kasi doon tayo maglo-loop. Tapos ang lambda, x natin lang, isa lang yan. Tapos mag-i-index tayo dito, index sakay final result. Na final result, tapos row number is wala, column number lang yung gusto nating i-access. Column number lang yung gusto natin i-access eh. Tingnan ko muna sa ginawa natin dito ha. Index, column number nga. Column number lang yung gusto natin i-access. Yan. Column number natin is ima-match natin yung total headers natin. Ima-match natin yung total header sa ating final result na total header natin. Total header natin is going to be x na. Match natin si x sa kay final result na take 1. First row. Tapos match type 0. Lo, bakit nag-error to? Meron ba kayong mga suggestions dyan? Try ko i-sum nga to. Baka to, dahil sa sum to hindi nakasum. Kagi sa sum pala. Kasi nga map tsaka ano. Kanina pa pala tapos yun. Kasi nga map tsaka by row, mga ganyan, hindi nakaka-release ng multiple either multiple columns or multiple rows. Kapag by call tayo, isang cell lang talaga yan. Hindi yan magre-release ng magsispill ng multiple rows kapag naka-by call. Tsaka din kapag naka-by row kayo, hindi magre-release yan ng multiple columns. Ganyan, hindi yan. Isang lang yan. Isang column tsaka isang row. Depende kung ano yung gagamitin mo. Same din sa map. Nalimutan ko sa reduce pala yung reduce tsaka make array pala yung kanina pa pala to tapos. Ano lang. Sum lang pala yung kulang. Ay, nako. Diyos ko, Lord. Ayan, so, ang mangyayari dyan, if 0, gagawin lang natin, if x is if x is 0, ay yung tawag dyan? Ayan, map. If yung first na iteration niya, if ano man tawag dito si total final result. If x equals store tayo dito. If x equals store, total yung lalagay natin. So if x equals store, total. Yan. Else match. Yan, so ilalagay na natin lagyan natin dito, try natin total. Oy, bakit hindi store total yung nilagay niya? Ay, kasi nasa loob ng sum. Teka, mali. Ay, nasa loob pala ng sum to nilagay ko, gagi. Teka, dito pala sa labas. If x equals, mali pala yung nilagyan ko. Okay, total, dapat store yung first niya. Total yung first niya, ayan. So, ito, pwede natin to i-vstack. Si final result, vstack tayo dito. Final result, and then, pababa niya is total. Ayan. So, ito, sa pag-total, gusto nating bold, tsaka may highlight. So, ano natin. So, conditional formatting natin. If total, new rule, yan. If, itong lock natin yung column.
equals total. So, lalawa to, and to. Dapat may and to. Kung maklik yung ano. Ba yan? Hindi ko maklik. Ayan. Equals and. So, total. Tapos, if ang cell, may value. If ang cell, na walang lock, K8 is not equals blank. Ayan. Para mayroon siyang fill na maybe ito light violet or pink. Then itong font is bold siya kasi total siya eh. And then black. Then ayan. So, oh, diba? Goods na goods. Tanggalin na natin to, guys. Tago, ang tagal ko natapos. Sum lang pala yung kulang. Ayan. So ito guys, pwede nyo din to gawa ng ano, ng tawag dyan. Instead of i-refer nyo dito sa unique, itong unique ko lang to, pwede kayong gumawa ng ano, table. Nito. Ayan, gawa kayo niyan. Tapos, store. Sabihin yung store. Tapos, ito. Ganyan lang. Tapos si ano nyo, si data nyo dito instead of unique, dito na naka-base. Ayan. Ay. Maganda to pag i-pivot table mo lang to tapos nilagay mo sa ano, reference mo. Pero pwede naman to, lagay natin ulit na yung filter function. Pero merong one way. Parang ganito lang yung gagawin natin guys, yung may visible. Pero pwede din ganito na technique. May mga ganito din na technique eh. To pivot table na technique, store. Lagay natin dito sa row. So ito lang. Tapos dito tayo maglalagay ng ano, dito tayo mag-unique. Or dito lang. Tanggalin natin yung ano, yung total. Yan. So ito yung babasihan natin ng ano natin, ng data sa store natin instead of itong ano. So mag-unique tayo dito. Yan. Ganyan ka. Pwede mo din i-store to sa ano, i-store to sa isang name dito sa ano, sa name manager. Pwede mo din ganyan. Tatanggalin natin yung blank. Ayan, so kapag nag-ano ka dito, naglagay tayo ng pivot table para sa store. So it's either gagamit ka ng ano, ng pivot table or gagamit ka ng table talaga. Is ayan. So pwede din to. Tayo dito. Space. Natin. So dalawa na yung ano natin. Dalawa na yung nangyayari sa buhay natin. Ayan. So multiple. Ayan. O, di ba? So pwede ka dito maglagay din dito sa baba ng mga percentage. Pero ano na 'yan? Ibang ano na 'yan, ibang project na 'yan. Meron ba kayong comments diyan sa mga natira? Medyo natagalan ako dun sa ano guys, sa total guys, sum lang pala yung kulang guys. Ito lang pala yung kulang, oh, sum. Kaya pala ayaw lumabas ng ano value. Nalimutan ko yung ano yung map na function na hindi pala magre-release ng multiple ano ng 2-day array. 1D lang pala, 1D, one dimensional array lang yung ano, i-release nila. Meron ba kayong mga questions dyan? Quick live lang naman sana to, medyo tumagal tuloy. Yan, meron na tayong columns na ano. Kapag meron na tayong ano guys, itong ginawa natin, kaya tong gawin guys nung ano guys, group by, yung group by, ay pivot by. Kasi wala pa tayong pivot by function eh. Itong ganito, pivot by function na lang to sa ano, pag na-release na sa
stable version yung ano, pivot by function. Na meron na sa ano, insider eh. Insider beta build. Yun na yung hinihintay ko na function eh, group by tsaka ano, pivot by. Ang dali na lang gumawa ng mga summarized report, mga ganitong report. Pag mayroong mga ganun. Ito, napakahaba ng ano eh, ginawa natin eh. You know? Pero kapag hindi mo naman ginawa tong palagi kang gumagawa ng variable, eh medyo konti to pag nagtanggal tayo ng ibang variable dito. Yung mga hindi naman repeating na formulas, pwede lang hindi ilagay sa variable. Pero pag ganito kasi pwede mong i-check si total header kung anong result niyan, i-check mo si para mas madali mong ma-debug kasi naka-variables yung mga data mo or mga formulas mo, mas madali siyang debug pag mayroon kang mga bakit hindi tama yung nire-release nito na value. Check mo muna yung previous niya, value niya, para ka lang nagpa-power query. Ayan. So ito, kung gusto mo tong maging dynamic, yung ganito na setup, 2 beses mo tong gagawin, i-filter mo to. Magkaganito ka, choose calls ka. Pero maliit na lang yung formula mo, di ba? Mas simple, pero malami nga lang gagamit ka nitong columns din dito na visible. Pero para lang siyang nakatamad gumawa ng ng variable. Para lang siyang gagamit tayo nito, visible headers. Timihin natin to, kapihin natin. Lagay natin sa choose calls. Tingnan nyo guys ha. Dali lang naman. Kapag hindi kayo gumamit ng lambda, kapag ganito lang yung gamitin mo, mga count if sa lahat, pwede naman yan. I-reference lang natin tong data na to. Last na to, bago tayo mag-end live. So, ito, tatanggalin ko muna to. Move natin muna to sa baba. Ayan. Para makita natin yung output niya. Copy ko lang yung filter natin na function na ginawa. Ito lang yung secret ng guys, ng dynamic column, yung filter function na may ganito, visible cells. So, pag meron ka ng data, just calls mo lang, tapos lagay ka dito. Yan yung array mo. Tapos, sa choose calls mo, lagay natin yung filter. Lagay pala tayo ng 1 tsaka 2 kasi si total applicant siya kasi store, dapat nandyan lang yan. Tapos, close. Ayan. So, kapag magano tayo dito, same lang din sila. Nag-a-adjust din to. Ayan. Sa mga beginner, yun lang yung gawin nyo, guys. Ito pinapahirapan ko kasi yung sarili ko, guys. Ayan. Para isang formula lang din, di ba? Walang formula dito eh. Ayan. Dito lang yung formula sa isa. China-challenge ko lang din yung sarili ko eh. Ayan. Pwede naman ganito lang din yung gawin nyo. Lagay nyo to sa back end. Ito kasi, isa na lang, hindi na 2 beses siya o ma-appear. Pag ganito, lagay nyo lang to sa likod, ibang sheet. Tapos, dito sa final sheet nyo, ito yung i-release nyo. Yung nasa choose calls na siya. Ito yung sa, maybe another sheet na i-hide nyo lang. Ayan.